Pakita ko sa inyo kung paano magdagdag ng convenience outlet. Ayan, ito meron tayong convenience outlet dito. Universal outlet. Sabihin pag universal, pwede kahit yung bilog or yung plug natin is hindi flat. Kasi, kaya ganito yung malimit yung kinakabit. Halimbawa, yung plug natin is bilog. Ang kagandahan na ito, hindi niya kailangan mag-adapter. Kasi pag may adapter, minsan nag-lose or nagmumula yung spark or hindi gumagana pagka naka-adapter. Ayan. Kaya direkta na pag ganitong universal. Pakita sa inyo pagkakabit nito. Actually, dito lang natin siya ilalagay sa wall. Meron tong outlet sa kabila or back-to-back outlet. Doon tayo kuha supply. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano mag back-to-back outlet or kung paano yung connection ng magkabilaan outlet. Kung paano idagdag itong ganitong convenience outlet. Una muna, yan. Kagaya nito, yung ating paglalagyan hindi siya flat or hindi siya plain na ano. Dito na lang natin siya tatama. Actually, yung height ng outlet kalimitan 40 cm. Ayan, ibabaw yun ng outlet. Ngayon, kung dito ko ilalagay siya sa 40 cm, yun, tatama siya dito sa groove, nakaangat or may butas yung ating convenience outlet dito sa side. Ayan, kaya dito ko siya ilalagay. Patatamain ko siya dito. Ayan, ito yung bubutasan ko. Yan, ito yung part na bubutasan ko. Para yung convenience outlet natin, nakalapat dito sa ating ano. Hindi natin patatamahan sa center nitong groove kasi pag nakakant na ganyan, dito may butas siya. Sa side na to, pwede siyang pasukan ng mga butike or pwede din, hindi siya safe kasi ano ba, may bata, may pasok yung daliri. Hindi siya safe guys. Ayan. Kaya dito natin lalagay siya guys sa ano, tatapat natin. Butasin ko lang ito. Yan, pagkatapos nating mabutasan to, ito kasi na to guys, yan. Yun o, ma-imis siya kasi hindi siya tumama dito. Yung side natin, safe, walang papasukan ng either butike or kahit sa bata, safe siya. Tapos ayan, ito yung outlet niya dito, back to back. Pakita ko sa inyo sa kabila. Ang gagawin lang natin, itong wire na to, yan, lusot lang natin. Tapos splice na lang natin ito doon sa kabila, yung outlet dito sa kabilang wall. Mamaya pakita ko sa inyo paano mag-splice. Dito muna tayo sa side na to. Yan, para tayo mga isang tangkal guys. Yan. Puputunin natin. Sa wire naman na gagamitin natin, ayan. Ito yung dalawang to. Ito sa line 1 tsaka line 2 guys. Ayan. Kasi dito sa amin, line to line yung connection. Then, lagay tayo ng isang green para sa ground. Ayan. Bali tatlo siya. Siya natin. Ayan. Tapos, strip lang natin. Munang line 1 tsaka line 2. Ayan. Pag strip nito guys, yun, meron siyang strip gauge doon sa ating ano, sa ating outlet. Ito yung strip gauge natin. Ayan, diyan lang natin kailangan kasukat yan para pag nagpasok kayo ng wire dyan, ayan, makita nyo wala siyang nakalabas na copper. Kumbaga safe natin yung ating ano, connection. Ayan, ayan no. Sorry, lalagyan ko pa nga pala ito ng jumper. Ayan, buto lang tayo. Pag jumper naman, kuha tayo ng wire. Sukat lang natin to dito. From here, yan, tapos dito, tulid lang natin. Bali dalawa para jumper natin. Kasi pag hindi tayo naglagay ng jumper, gagana yung outlet natin. Pero, ito lang side na to. Yan lang yung gagana. Itong may connection ng wire. Pero itong kabila, hindi to gagana kasi kailangan natin ng current, yung current mula dito, makapunta dito. Kaya naglalagay tayo ng jumper. Yun yung purpose ng jumper guys. Tayo nagja-jumper sa outlet natin. Kahit sa switch, naglalagay din tayo ng jumper kasi need natin yung live is makakonect sa bawat switch guys. Ayan. Strip lang natin to. Ayan. Ito yung ating ano, yan, jumper lang natin siya. Yan, tapos dito sa kabilang side ganun din lang natin. Ayan, yung jumper nya. Tapos yung kabila, strip ko lang. Tapos dito naman, jumper natin to dito. Yan yung connection ng ating outlet.
yung jumper, tapos yung line 1 and line 2. Pakita ko sa inyo, i-connect natin to sa outlet dito. Yan. Bago nga pala ninyo gawin to, kailangan naka-off yung circuit breaker nyo kasi yung existing outlet natin is live yun. Yan. Pakita ko sa inyo sa loob yung ating outlet. Siya nga pala, di ba ito yung ground natin? Pakita sa inyo, kakabit lang natin yung ground. Ito nakapasok. Mamaya ako to splice, pakita ko sa inyo yung pag-splice nito. Yan. Hello. Medyo makulit na si baby yung sa likod. Pasok natin to dito. Yung ground natin. Yan. Yan. Lagay natin to. Tapos, screw natin siya. Screw natin itong ating outlet para after natin i-splice siya, naka-ano siya. Naka-secure na yung ating convenience outlet. Yan nung ulit lang si baby Uno sa gilid ko. Na baby Uno? Yes daw, oh. Excuse baby Uno, para kita nila yung kapit natin convenience outlet. Kasi itong ground natin. Yan ito. Yan, i-connect natin doon sa screw natin. Yan. I can make this. Screw ko lang. Tapos, connect lang natin to. Hindi tayo gagamit ng terminal lag kasi sikip pa doon sa plate natin eh. Yan. Lapit ko lang para makita. Yan tapos yan, kukonek lang natin dyan. Yan, tapos nakiscrew yung ating kukonek lang natin yan. Yung ground natin. Yun ito. Alin, baby Uno? Dito. Wow, alam nun ni baby Uno. Yan, ito na yung ating outlet. Yung sabi ko sa inyo, before natin galawin, ayan kasi may ilaw pa. Nakita nyo, off muna natin yung ating circuit breaker. Ayan, kaya meron siyang ilaw kasi GFCI yung gamit natin. Ayan, ito na yung ating outlet. Ayan. Sa pagkoconnect nito, ito yung ground, no? Makita nyo, may ground dito. Yan yung ground. Tapos, ito yung ating source from breaker. Ito yung line 1 tsaka line 2. Then ganun din papunta dito sa ibang load nya. Yan. Gagawin natin, dito tayo magko-connect. Pipigtail natin to kasi kaya dito ako magko-connect. Ang gusto ko, itong ating dadagdag na outlet is siya. Ito is dadaan. Ito yung galing dito sa kabilang, yung ka-back to back nya yan. Yung tatlong wire natin. Ito yung ground, ito yung line 1, line 2, ayan. Actually, sa line 1, line 2, kahit naman magkabaligtad dyan, compared do sa line 2 neutral, kasi kailangan alam nyo yung live natin tsaka neutral. Dito kasi, line 2 line yung connection ng aming kuryente. Makikita nyo, ito yung galing sa breaker, ayan, di sa taas, pababa dito. Dito kasi kukunik kasi nga, nabanggit ko sa inyo, gusto ko dumal siya sa GFCI. Kaya, gagawin natin, i-strip ko muna tong ating mga wire natin o babalatan ko muna kasi nga para natin may kabit. Yan, strip ko muna to. Medyo nalikot lang tayo ng baby Uno. Ito yung dumana sa GFCI guys ha. Kasi pag naka GFCI, dumana sa GFCI yung ating outlet. Yun, safe na safe yung idadagdag nating outlet. Ayan, prone siya sa ground fault, or ibig sabihin pag nakadetect siya ng ground, i-off niya yung current guys. Ayan, baga ito subok ko na kasi nga ito yung ginagamit ko ngayon dito sa kubo natin, GFCI. Ayan, strip lang natin, iwasan natin na magkasugat itong wire natin, tapos kabit lang natin to. Sukatin ko lang, tahan natin may spare ng konti. Ayan, tapos strip natin to sa number 12. Ang size ng wire natin is 3.5 guys. Ayan, kabit lang natin to dito. Ayan. Kailangan pagkakabit nyo, maigpit din siya guys ha. Kasi para maiwasan nyo na magkaroon ng loose connection
Kasi pag nagkaroon ng loose connection, hindi siya safe guys. Pwede hindi gumana yung outlet natin. At ang mas higit sa lahat is pwede siyang pagmula ng sunog kapag gano'n. Kapag meron siyang loose connection. Tapos after natin siyang splice ng ganyan or nakapigtail na siya, mapapansin nyo, dapat ganyan nakapigtail siya. Tsaka natin siya lalagyan ng electrical tape guys. Kailangan maganda, mas makapal yung electrical tape natin. Ito. Pagkatapos natin ito lagyan ng electrical tape, ganun din yung gagawin natin doon sa kabilang linya, doon sa line 2. Ayan, medyo makulit lang si baby na sa likod natin. Ayan. Pansin nyo, medyo mahaba yung electrical tape natin. Wait baby, no. Kasi, yun nga, sabi ko, kung anong kapal ng insulation ng ating wire, so ganda, siya rin yung kapal ng electrical tape natin. Ayan. Ayan, dinay-connect na natin yung line 1 tsaka line 2. Yun yung after nung GFCI. Kailangan secure natin duman sa GFCI para safe yung ating diad na outlet. Then, ito yung ground natin. Ayan. Connect din natin itong ground. Actually, may nagtanong nga para sa atin sa comment section kung safe ba or okay ba na walang ground yung GFCI. Mas maganda po naka-ground itong GFCI natin kasi pag naka-detect siya ng ground fault or ng mali doon sa linya natin, doon niya itatapon din yung natin, yung kuryente natin, yung power surge. Ayun, doon diretso sa ground. Kaya napaka-safe po na may ground yung GFCI natin. Actually, may mga times na kahit hindi naka-ground, gumagana yung GFCI, pero mas madalas is pwede siya mag-malfunction pag hindi naka-ground yung ating GFCI guys. Ayan. Kaya mas maganda, naka-ground yung GFCI natin. Ayan. Kahit yung mga ordinary outlet natin, naka-ground din dapat, yung mga ilaw, naka-ground. Kasi nga, pero pag mayroong power surge, ayan, doon niya tiyatapon dito sa ground na to. Napaka-importante po nitong ground. Kailangan naka-ground lahat ng... Ito pag bumili tayo ng appliances, may mga ground. Actually, hindi lang natin kinakabit. Kung minsan nakita natin, sa likod lang, i-ignore natin. Pero sa ganda, nakakabit po yung ground. Yan. For your safety na rin talaga. Yan. Hindi lang display yung ground na yan. Yan. Yan na yung connection natin ng ating wire. Ito yung galing din sa kabila na outlet. Ayan. Yung bagong outlet natin. Tapos ito yung galing sa circuit breaker. Then itong the rest na wire, papunta na siya doon sa another outlet natin, yung mga existing na. Yan. Dito po lang siya kinunik after nung GFCI. Hindi dito kasi nga, pag dito ko siya kinunik, kahit gumana yung GFCI natin, hindi madadama yung ating outlet. Ngayon, testing natin yung kinabit natin na outlet kung nagana. Lipat na tayo dito sa labas guys. Yan. Ito yung dinagdag nating outlet. Actually, hindi na yung weatherproof kinamit ko kasi may bubong naman to. Yan. Try natin. Diba? Madilim na kasi kaya wag na muna. Ito nang gamit natin. Itong yan. Check natin. Pilang natin. Yun nagana siya guys. Yan. Yun Yun, nagana kasi hindi na ako gumamit ng grinder. Medyo madilim na. Nakakaya na sa kapitbahay guys. Wala kasi yung dalang multimeter, pero ayun, nakita nyo naman. Sige, try tayo isang grinder. Ikot tayo. Plug natin, then check natin. Yun, okay na yung ating dagdag na convenience outlet na dumaan sa GFCI guys.